Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga si Attorney Manny Luna at tatalakayin natin itong mga pangunahing issue po sa ating bayan, lalo na po itong impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Attorney, good morning po. Jade at Admar po muli ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Jade at Atmar at ang SMNI for the invite. Opo, attorney, at Hello. yes, opo, at marami nga ang nag-aabang. Unang-una sa lahat, yung impeachment complaint po muna ng grupo po ninyo. Ano na po ang update po nito para sa kaalaman lang po ng ating mga kababayan? Well, ganito ang nangyari, no? Alam naman natin, noong January 22, pumunta kami sa House para mag-file. Handa na kami lahat, together with the endorser who was already in the House of Representatives. Ang naging problema, ayaw tanggapin or hindi tinanggap ng Office of the Secretary General ng House of Representatives yung aming third impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. So, after that, nag-press con ho kami, tinuliksa namin si Secretary General Cheloy Garapil at ang kanyang deputy or executive director dahil nga sa ginawa nila. And then nag-meeting kami during the weekend and we decided dahil meron kaming mga narinig na mga balita at there were indications na pressure yung aming mga endorsers. Tinakot, they were told na may mga consequences kung i-endorse nila ang aming complaint. So nagkaroon kami ng consensus ng mga complainants which I will name Attorney Manuelito Luna, Attorney Ferdinand Topacio, Michael Defensor, Jacinto Paras, Cathy Binag, Harold Respicio, at Virgilio Garcia. So napagkasunduan namin at ng aming buong grupo at supporters na hindi na kami babalik noong Lunes para i-refile. Kasi para sa amin, isang malaking insulto sa taong bayan at isang paglabag sa konstitusyon ang hindi pagtanggap ng House of Representatives, Office of the Secretary General noong Thursday, January 22, 2026, ang aming third impeachment complaint. So hindi kami sasali sa isang circus, sa isang charade, na alam namin sa simula pa lang ay hindi na fair. Kasi kung hindi nila ginawa yan sa amin, sana naniniwala kami sa proseso ng impeachment at fairness nito sa House of Representatives. So ang ginawa ko at ng grupo namin, prinisenta na namin yung aming kaso sa taong bayan na diretso. So after that event, masama ang loob namin at ng taong bayan dahil sa ginawa sa atin ng House of Representatives. Kaya ngayon, hindi na nila kami ma-blame, Admar and Jade, kung sa diretso na sa taong bayan ang aming pagpresenta ng aming impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. kasama na ang mga ebidensya sa impeachment. Yan po ang update dyan. At meron kaming statement na nilabas sa media kahapon. And I think natanggap din ninyo on that line, no, na kami ay hindi nasasali sa isang proseso na hindi na panipaniwala. Opo. Attorney, Yan po. opo, yung nabanggit po ninyong hindi pagtanggap ng Secretary General at naalala ko po doon sa press conference po ninyo, itutuloy ho ba ninyo yung pagsasampa ng reklamo laban po sa Secretary General? Yes. Yan po ang isang development, no. Inahanda na po namin ni Attorney Topacio yung complaint kasi ang other consensus ng grupo ay sampahan ng kaso si Secretary Cheloy Garapil at ang ibang opisyal ng Office of the Secretary General. Kasi ang paglabag nila ay hindi ordinaryo. Isang paglabag yon sa ating konstitusyon. And there were acts that were considered either grave or criminal and administrative, like grave misconduct.
So nakikita namin ang anti-graft law under Section 3E as having caused undue injury to our group as citizens of the Philippines yung hindi pagtanggap ng aming complaint. So tinatapos pa namin ang complaint, but I would like to announce to the whole nation, to the Filipino people, na while hindi na kami sasali sa House sa impeachment at dumiretso na nga kami sa taong bayan sa pagpresenta ng aming kaso sa impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr., ang kaso laban kay Secretary General Garapil at ibang opisyal ng House of Representatives ay ginagawa na namin at anytime we will file cases against them. Opo. Attorney, Yan po. ano ho ba ang nakasaad sa House Rules o sa ilalim po ng batas? Malinaw ho ba na kapag ang Secretary General, yung personahe mismo niya, siya mismo ay wala doon sa kanyang opisina, ay hindi po pwedeng tanggapin ang kahit anumang impeachment complaint na dumarating po sa kanyang opisina at sa kaso po ito tulad po sa nangyari sa inyo? Well, kung basahin natin ang Article 11 of the Constitution, nakasaad doon na ang opisina ng Secretary General ang tatanggap ng impeachment complaint. So hindi naman nakasaad doon na necessarily ang Secretary General mismo, si Cheloy Garapil, ang tatanggap. So in her absence, automatic na yung next in line, yung Executive Director or Deputy ba, ang tatanggap na nandun naman. So the office itself is discharged with that responsibility. Ang problema, ni isa sa kanila ayaw tanggapin kasi wala daw sila instructions coming from Cheloy at marami pang dahilan. So sa amin ay isang paglabag yon. Even the House Rules ng 19th Congress on impeachment does not mention Cheloy Garapil or the Secretary General himself or herself as the one duty-bound to receive impeachment complaints. Ang sinasabi doon, Office of the Secretary General. Kaya wala pong rason kung bakit hindi nila tanggapin yung aming third impeachment complaint when we were there last January 22, 2026. Meron ho bang exemption ang Kamara po doon? May bago ho ba silang mga rules o polisiya pagdating po dyan, attorney? Kaya ganun po kalakas ng loob ang Kamara, lalo na yung opisina ng Secretary General, na wala po silang nilalabag na batas patungkol po doon sa kaso po ninyo? Wala naman kasi yung kanilang rules of the 19th Congress, ganun pa rin eh. Yun pa rin ang in-apply nila dito sa dalawang impeachment complaints na ni-refer sa Committee on Justice. So walang pagbabago. Ang aming suspetsa ay under instructions ang Office of the Secretary General na hindi tanggapin nung Thursday kasi kahit yung Makabayan Block hindi nakapile nung Thursday. Nung Lunes lang sila nakapile ng complaint dyan sa opisina na yan. So we blame the Office of the Speaker. Dapat mag-explain si Speaker Faustino D. Jr., I mean the third, kung bakit nangyari yon. Kasi obligasyon niya eh. The Office of the Secretary General is a mere adjunct of the Office of the Speaker. So under yan sa kanya, and he is duty-bound to explain to the Filipino people bakit nila kami ginanon. Kwan yan eh, isang malaking violation ng ating saligang batas ang ginawa sa amin. At isang disrespect sa ating proseso ng impeachment. Kasi yon ang isang rason kung bakit nawalan kami ng gana at hindi na kami naniniwala na magiging patas ang proceeding dyan sa House of Representatives. Opo. Pero yung tamang procedure ho ba pag ang isang complainant pumunta doon sa opisina ng Secretary General, ano ho ba yung tamang procedure pagdating po doon in case na wala po yung Secretary General? Ano pong mga ginagawa usually po, attorney, sa pagtanggap po ng complaint? Well, ministerial naman ang pagtanggap. So ang gagawin doon, of course, entertain kami doon sa loob, papasukin kami, and then titingnan yung aming complaint, titingnan yung endorsement and the annexes, tapos tatatakan yan. Yung endorser naman ay manunumpa before the officer of the Office of the Secretary General, who may be the Secretary General or the next in line. So, ganon ang proseso niyan, Jade. Ang problema, sinabi na nila agad sa amin na hindi nila pwedeng tanggapin
isang malaking ano 'yon, kasalanan sa bayan at kasalanan sa konstitusyon ang ginawa sa amin. Po, attorney, para lang magkaroon lang ng ideya yung ating mga kababayan, anong particular pong batas o violations o grounds po ang nakikita po ninyong nilabag nga nitong Secretary General? Well, hindi lang ang Secretary General, pati yung next in line nandun, si Attorney Salonga. Sa tingin ko, base sa aming research, one is the anti-graft law, yung Section 3E, for causing undue injury to any party. In this case, ang party kami, mga mamayang Pilipino who has the constitutional duty and right under Article 11 of the Constitution to file an impeachment complaint for impeachable offenses against impeachable officers. Ang second, Jade and Admar, ay ang administrative offense of grave misconduct. Kasi grave misconduct yung ginawa nila eh. Isang paglabag ng ating civil service law din ang nakikita namin. So possible three charges that we may file against them. Po. At may kaakibat po itong multa at kulong. Tama ba, attorney? Yes, kasi yung Section 3 may penalty yan na imprisonment. Tapos yung grave misconduct, dismissal from service yan eh. Tapos yung sa civil service law, meron din. So, mabigat ang penalties niyan just in case. But we will prove our case at the proper time. Bibigyan naman sila ng due process. So, the battle has just begun. Sabi nga ng aking mga kasama, hindi pa nagtatapos ito. Of course, we will exact justice kasi dapat lang dahil hindi pwede ito. Bawal ito sa ating batas eh. We have to respect the law. Kahit ba kongreso yan, they are the first to respect the law dapat. Kasi hindi pwede maging lawbreaker ang Congress eh. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner, may balak ho ba o baka meron yung kopya ho ng impeachment complaint ninyo laban kay PBBM ay naisa publiko nyo na ba o na-post nyo ba sa Facebook? Ano ho bang balak po ninyo patungkol dyan para po sa kaalaman na rin ang ating mga kababayan? Well, if you remember, last Friday, January 23, nagkaroon kami ng press conference sa Quezon City. Opo. At andon ang ating mga kasama, mga mahal at magigiting na mga media practitioners. At doon, inilahad namin isa-isa yung aming 11 grounds for impeachment. So, inexplain namin together with the evidence. Pero ngayon, we will go further sa mga forums which started already a few days ago. Ipipresenta na namin yung merito ng kaso sa ating mga mamayan. Diretso na, Admar and Jade. Opo, kasi nga ang pagkakaalam ko, attorney, batay na rin sa mga panayam namin kay Attorney Respicio. May mga ebidensya kayo, may hawak kayong USB, may lamang videos na nagpapatunay laban po dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yeah, hindi lang yon. May mga certified copies of documents kami. At mismong GAA ng 2023, 2024 at 2025 ang aming basehan dyan. So marami kaming ebidensya. Actually, yung maleta na yon, totoo yon. Isang buong maleta ng ebidensya ang meron kami, which consists of documents or documentary evidence, yung mga videos in USB, at meron din kaming mga potential witnesses. For example, nagpahayag si dating Appropriations Chairman Saldico ng interes na magtestigo via video conferencing just in case. Tapos si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ay nagpahayag din na he is willing to testify. So kung hindi lang kami ginanon, sinabotahe ang proseso, mas marami pang witnesses ang lalantad, including Cotesa and the others. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Tama po ba Yes, na Admar. meron na kayong experience na naghain ng impeachment complaint kahit wala ang SecGen? Yes. In the case of Bautista and former Ombudsman Carpio Morales, nag-file ako ng impeachment complaints dyan sa Office of the Secretary General at walang problema yon. Tinanggap agad yung aming impeachment complaints.
Yung Bautista case resulted in the impeachment of former Chairman Juan Andres Bautista by the House of Representatives. Tapos yung kay dating ombudsman, retired ombudsman Carpio Morales, hindi yun natuloy. Tapos yung kay Corona naman, yung kay the late Chief Justice Corona, I was part of the impeachment team sa volunteer lawyer side. So, meron po tayong tatlong kaso ng impeachment wherein I was involved. So this is the fourth one. At ngayon lang nangyari at Mar ito na hindi tinanggap yung aming complaint. So, in 4 impeachment complaints, isang beses lang ito lang nangyari. Ito lang laban kay Pangulong Marcos na hindi tinanggap yung aming complaint. So, this is really very disgusting and frustrating. Kaya naintindihan ko ang reaksyon ng publiko dito. Very negative against the House of Representatives. Opo. And paano kung kanila namang irarason po, no, sakaling magsasampa sila na wala naman kayong ano doon wala naman kayong magre-refer ng congressman kasi nga doon sa Meron una. kami. Opo. Meron. Nandun. Ready na nasa house. So anytime bababa siya, kung sabihin sa amin na tatanggapin nila ang aming complaint, ready siya bumaba Ang problema, bigla kaming sinabihan kaagad na hindi nila tatanggapin. So yun ang naging problema doon. Really, the blame is on the House of Representatives. Na-discourage tuloy yung aming endorser and then pre-measure siya. Kaya nung Monday, hindi na kami nakabalik. Nag-decide kami hindi na ituloy kasi nagkaroon ng pressure sa aming endorser. Yon ang katotohanan dyan. Opo. So, kahit ano bang klase po ng impeachment, kahit na kumbaga hindi ito pulidong pagkagawa, obligado ang Office of the Secretary General na tanggapin ito, Attorney? Tama yung view mo, no? Kasi ministerial yung duty ng Office of the Secretary General. Hindi po sila ang magja-judge ng merito ng complaint, kundi ang House of Representatives through the Committee on Justice. Kaya nga, mali yung ginawa nila. Dapat tinanggap nila So, that's the problem now with them. And the ball is in their hands. Kakasuhan namin sila. Yun ang totoo. We will not take this sitting down. Even former Congressman and Secretary Michael Defensor has intimated to the media and to the public that we will be filing the cases against them. And we will do that in the name of the people of the Philippines and in accordance with law. Opo, dito naman sa unang dalawa po, Attorney, meron ka, nakapanayam ko kasi si Attorney at former Military General Garcia, nabanggit Yes. niya na questionable nga pati yung form doon sa naunang mga impeachment. If ever po yun ay umusad, maging yun po ay ko-questionin nyo rin? Hindi kami sasali na dyan kasi siyempre iba yung complainant dyan. Pero yun ang opinion ni Attorney Garcia and I'm inclined to support that kasi nakita namin na a few pages lang yung unang complaint, yung De Jesus complaint, with due respect to Compañero De Jesus, at walang masyadong ebidensya at saka argumento. So sa tingin namin, ibabasura lang yon. Ang medyo may laman and may merito, yung sa bayan muna, yung Makabayan Block. No? Yun ang merong merito sa tingin ko. Pero will they be given a fair process? Yun ang question ngayon dyan. Papayagan ba ng House of Representatives na madiin ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment complaint ng Makabayan Block? That is yet to be seen. I hope there will be fairness, no? Kasi pinagbigyan nila ang Makabayan Block and pulido naman sa tingin ko yung complaint ng Makabayan Block, dapat lang mag-survive siya up to the second round on sufficiency in form para merong due process.
Opo, nabanggit po doon sa pinagkaisang ano nyo po, statement doon sa nagsulong sa tinaguriang People's Impeachment na meron Yes. kayong ang mag-endorse na kongresista, kaso nga lang parang ginipit. Kumbaga, ito ba ay sumasang-ayon din doon sa naging pahayag kamakailan lang ni Congressman Leviste na nasa de facto martial law na tayo? Kumbaga, maiuugnay ba natin na ito doon, attorney? Hindi ko masabi, no? Well, depende ng publiko kung ano yung view nila. I don't want to comment on that kasi wala akong nakikitang connection dyan, no? Kasi in general yon sinasabi ni Congressman Leviste. So, sa tingin ko walang connection dito. This is another matter. Oo. Opo. Dito naman po sa maaring pagtalakay po ng Kamara kasi nasa pinasa na doon sa Yes, Admar. impeachment sa House Committee on Justice. Makikipag ano pa rin ba kayo doon? Ugnayan, meron bang certain point doon na pwede kayong mag-join, magdagdag ng mga information, or talagang hands off na talaga kayo doon at pababayaan nyo na yung komite o kung sino man yung mga miyembro ng komite na magtalakay po doon? Wala na po bang partisipasyon ang sa private, sa mga concerned citizen po, attorney? Pero sa tingin namin, hindi na kami sasali. Pero hindi naman sinasarado naming grupo, no? Yung possibility na pwede kami mag-share ng information or evidence to the Makabayan Block. Hindi imposible yan. Pero we decide kasi based on consensus eh. Hindi pwede ako mag-decide lang mag-isa or si Attorney Garcia. So lahat kami dapat mag-meeting muna tungkol dyan. So we are willing to help just in case kailangan. Wala namang masama siguro. Kasi siyempre, we are advocating for people's complaint and accountability. So, pero hindi ako magde-decide yan. Ang magde-decide ang buong grupo. So, pag-uusapan muna namin. Opo. Speaking of yung pangalawang impeachment complaint, ano naman ang dating ninyo po nung tinanggap ito tapos nakipag-usap pa sa kanila ang speaker na alam naman natin na kaalyado po ng Pangulo, at meron ding pahayag nung may unang naghain ng impeachment complaint na talagang meron ng conclusion agad na sinasabi na hindi ito nagawa ng presidente po. Meron ng ganong pauna na mga pahayag po. So ang impresyon ng ating mga kababayan, paano magiging patas yung pinakapinuno mismo ng sasalang or magsasala doon sa mga impeachment complaint, meron ng ganitong mga pahayag. Tapos ito pa, may larawan naman lumabas na nakipag-usap pa ang grupo ng Makabayan doon kay Speaker po. Attorney, anong tingin mo rito? Well, I don't want to give color to it, no? Ayoko maging malisyoso. Siguro gusto lang ng assurance ang Makabayan Block na maging fair ang process. Wala akong nakikitang masama doon. Basta walang mga kondisyon. Kasi siyempre as leader of the house, yung speaker naman, not necessarily involved siya doon sa proceeding. Because it will be the chairman and the members of the Committee on Justice who will be hearing itong mga kasong ito. Hindi siya sasali doon . So I think he was doing it as the leader of the house and not to influence the proceedings. Kasi hindi pa naman nagsisimula. So ayoko na muna mag-comment dyan. Opo. Pero sana, Admar, nung Thursday niya ginawa yan. Dahil alam niya wala yung Secretary General, sana pinuntahan niya kami doon o pinapunta niya kami sa kanyang opisina at ang opisina na niya mismo ang magtanggap ng aming impeachment complaint kung ayaw ng Office of the Secretary General. Because he can always sabihin natin, take over yung function ng Secretary General because mas mataas siya. Under lang sa kanya yun, subordinate lang. Pero hindi ginawa yan ng speaker. So that's the thing also that we are seeing na parang iba yung treatment sa amin. Are they afraid of the third impeachment complaint that parang allergic sila dyan at yun ang ginawa sa amin nung Thursday? I don't want to
speculate, no? Pero dapat sila mag-issue ng statement on that. Po. Attorney, si Jade po ulit ito. Ngayon nga ay Okay, Jade. na-refer na sa Committee on Justice ng Excuse Kamara. me. So, matatawag na nating deemed initiated na po ito at nagsimula na po itong one-year bar rule. Well, ganito yan Based sa Francisco ruling na sinasabi ng House to Representative Luistro, sabi niya applicable yon, initiated na. Kasi na-refer na sa Committee on Justice. But there's a new ruling, no? Sa Sara Duterte versus House na sinasabi dapat merong action ng House either to dismiss or the complaints are considered no longer viable for the one-year bar rule to operate or to be triggered. Now, sinasabi ng House na since hindi pa final ang decision sa Duterte versus House, ang susundin nila yung ruling ng Francisco. Opo. But I beg to disagree, Jade. Kasi ang desisyon ng Korte Suprema na 13-0 ay immediately executory. And my interpretation of the law is that when it is immediately executory and it is overwhelming, 13-0 unanimous, that is analogous to a final and executory judgment. Dapat ang susundin nila yung bagong ruling na only when it is acted upon either by dismissal or when the complaints are no longer viable that the one-year bar rule starts or triggered. Pero well, bahala na sila dyan dahil hindi naman kami sasali. It's up to them. But there might be questions later on in the Supreme Court kung meron mag-question yan. Opo. Pero ang magdidesisyon ang Committee on Justice lamang o ang buong Kongreso? Well, under the rules of proceedings in impeachment, after the first round, kung mag-survive yan doon sa sufficiency in form, no? Merong second round, sufficiency in substance. Magkakaroon ng hearing doon, magkakaroon ng due process, pasasagutin yung presidente as respondent, and then whatever happens there, either for dismissal or for his impeachment, ang recommendation ng komite, isasubmit ang report sa plenaryo or sa plenary. It's the plenary who will approve the report whether to dismiss or to proceed to impeach the president. So ang power ay nasa plenaryo ng House, Opo. hindi sa committee. Oo. So kumbaga, Recommendatory lang ang committee. opo. Kumbaga, attorney, kung pagbabasihan natin yung desisyon ng Supreme Court dito kay Sara Duterte versus House of Representatives, kung maaaprubahan ng buong plenaryo yung impeachment complaint, kung either i-dismiss o i-proceed, doon pa magsisimula yung one-year bar rule. Actually, doon sa Committee on Justice, after it has decided either to dismiss or to recommend the impeachment, doon magsimula yon, hindi na sa plenary. Oo. So kumbaga, hihintayin mo pa yung desisyon pala ng House of Committee on Justice. Hindi kumpara dati na kapag na-refer na, doon pa magsa-start. So nag-iba na pala based doon sa decision o latest decision po ng Supreme Court. Yeah, sa Duterte versus House. Pero ayaw nila implement muna yon, sabi ng ni Representative Luistro, yung she was mentioning yung kaso ng Francisco versus House. I'm aware of those cases. Kasi nga may experience tayo diyan sa mga impeachments na yan. Well, bahala na sila, interpretation nila yon, but they should be ready later on to answer any potential petition questioning that interpretation. Po. Attorney, dako tayo dito kay Vice President Sara Duterte naman. Ano ang magiging status naman doon sa 2025 impeachment case laban sa Vice Presidente? Well, actually, yung previous one, na-void na yun, no? So, the Vice President was actually not impeached. Just to correct it, there was a decision by the Supreme Court voiding the impeachment complaint. So ngayon, sinasabi doon sa decision na after 1 year, so February 6 magsisimula na kung sakaling may gustong mag-file. Pero ako sa kanila, wag na sila mag-file. Kasi wala namang basehan eh. Yung sinasabi nila confidential funds, etc., that was already explained. At saka meron ng meron ng COA findings
So, parang nagiging harassment lang yan laban sa ating Vice President. Opo. Well, that's my personal view. Kung ako sa kanila, whoever is contemplating on refiling, wag na nila gawin yan and focus on the impeachment of President Marcos Jr. Opo. Kasi mas malaki yon. That involves 1.45 trillion pesos. Kumpara mo doon sa confidential funds na napakakarampot lamang. Opo. Kasi yung may balak pong mag-refile ng impeachment case bukod kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., itong Makabayan Block ay hahain din po sila ng reklamo, impeachment complaint laban sa Vice Presidente on February 6 kung saan ay tapos na nga itong one-year bar rule attorney na issue noon. Pero kahit posible ito, kahit may MR pa at naka-archive itong impeachment complaint niya doon sa Senado. Well, depende na yan sa kanila. We don't want to really dictate on them. Sa kanila na yan eh. Pero kung sa akin lang, wag nila gawin yan. Better focus on their first impeachment case against President Marcos. Kasi yon ang maraming kasalanan sa bayan. Hindi si Vice President Duterte. Opo. Walang kasalanan si President Duterte. And besides, ang main basis nila yung confidential funds, yung uses. Wala namang power ang Congress dyan eh. COA function yan eh. Audit function yan eh. Bakit nila yan pinapalaki? So sa tingin namin, political harassment yan laban sa ating Vice President. Po. At kahit po kung sakali man magdedesisyon na po ang Supreme Court doon nga po sa motion for reconsideration sa 2025 impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, ano po yung magiging epekto nito? Well, sa tingin ko, i-affirm lang ng Korte Suprema yung kanilang desisyon na 13-0. Wala akong nakikita ang reversal dyan eh. From my experience, appearing in the Supreme Court in several cases, wala akong nakikitang kaso na unanimous ang decision tapos babaliktad ang Korte Suprema. Imposible mangyari yan sa 13-0 decision. So, ganun pa rin yan. It will be sustained and the motion for reconsideration will be dismissed or denied, I mean. Opo. At kung itutuloy nga ng ilang grupo, itong Makabayan Block, ang kanilang balak na magsampa ulit ng impeachment case laban kay Vice President Sara, maaari ho bang mag-hearing o magdinig ng dalawa o sabay na impeachment complaint ang Kamara, particular na po ang Committee on Justice? At paano po yun? Ano po yung magiging procedure po doon? Well, wala pang instance na nangyari yan. Kung sakaling mangyari yan, that will be first in Philippine history. That will keep the House very busy at mabago yung focus. Mawala yung focus sa national interest. Sa tingin ko, hindi maganda kung dalawang impeachment complaints ang sabay na i-hear or i-entertain ng House. So, dapat isa lang. Kung meron ng impeachment proceeding against the President, dapat hindi na matuloy yung kay Vice President. Kaya nga sabi ko, I'm discouraging the other group from refiling their complaint against the Vice President kasi wala namang basehan para ipa-impeach ang ating Vice President. Walang kasalanan ng tao. Puro chismis lang at saka political harassment lang yan. So, pero bahala sila. We cannot dictate on them eh. Sa kanila na yan. Opo, Pero kami, we are against it. Kasi alam namin na walang impeachable offenses committed by the Vice President. Opo. Pero wala ho bang labag sa batas po yun na dalawang impeachment case kung sakali man itutuloy po yun, attorney, nasabay? Wala. Pero mauna, of course, yung kay President Marcos Jr. Kasi nauna na yan. Hindi naman pwede na unahin yung kay Vice President kung meron. Pero sa ngayon, wala namang complaint against the Vice President. So definitely, ang uunahin yung sa Presidente. I don't think the House of Representatives, Committee on Justice, has the capacity to jointly hear or isabay. Hindi pwede yan, isabay. Sa laki ng kaso against the President, they will have no more time to really entertain another complaint against the Vice President. Opo. Yun ang practical side dyan eh. Ubusin nila yung oras nila at saka magka-problema sila sa proceedings
kung isasabay nila. Hindi pwedeng isabay eh. Opo. Dapat mauna muna matapos yung kay President Marcos bago nila entertain ang another one. Kasi ang bawal lang sa ilalim ng ating batas, hindi po pwedeng maghain ng panibagong impeachment complaint laban sa parehong individual na Against the same nirereklamo. official. Yes, oo. Against the same official, oo. Pero dalawang proceedings pwede, pero yung scheduling ang problema dyan. Oo, kasi maubos yung kanilang time at lahat ng kanilang focus ay mapunta dyan. Paano ngayon ang other mga more important matters din of national interest? Ano mangyayari? Remember, ang membership ng Committee on Justice ay umaabot sa 70 plus. Can you imagine? Yung iba dyan, mga chairman pa ng iba-ibang committees. Di ba? Affected ang buong Kongreso kung sakali. Po. Pero papaano, attorney, kung doon pa lang sa Committee on Justice hearing, habang dinidinig nga itong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay magdesisyon po ang komite na walang grounds, so wala pong basehan yung grounds po doon sa impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kanila pong i-dismiss. So, possible, yung kay Vice President Sara Duterte, kung sakali man, ang susunod nilang asikasuhin. Well, I don't want to speculate on that kasi depende yan sa kanila. Pero kung tama yung aming mga naririnig na hindi nila yan pagbibigyan, i-dismiss nila yan as early as possible kaysa madiin ang kanilang amo. Remember, mga kaalyado ng presidente yan, ng mga members ng House of Representatives, karamihan sa kanila. Sa Pandos Los Buenos, they will protect their political leader. So yun ang nakikita ko, baka i-dismiss agad. Depende na yan sa kanila at dapat panindigan nila yan because the public, the Filipino people will question their action. Bakit minamadali nyo ang dismissal? Ano yan? May mga ebidensya laban sa Pangulo. So there will be questions. But I don't want to border on that now because that will be speculative. Wala pa hypothetical pa lang yan, Opo. Jade. And it will not also be fair to the House. Opo. Alright. Attorney, siguro huling mensahe, paalala, panawagan po ninyo sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. I just want to clarify na hindi na po kami sasali sa impeachment ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagkaisahan ng grupo ng complainants at ng aming mga supporters na hindi kami sasali. Diretso na ang aming pagpresenta ng aming kaso ng impeachment sa taong bayan at maghahain kami ng complaint against Secretary General Cheloy Garapil and the other officials of this Office of the Secretary General ng House of Representatives. Yun po. Maraming salamat, Thank you po. SMNI, Jade and Admar, for this opportunity. Maraming salamat sa sambayan ng Pilipino.